Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga minamahal naming kapatid sa Islam. Sa araw na ito ay may gusto lamang po akong ibahagi sa inyo tungkol sa buwan ng Ramadan. Ito'y lalong-lalo na sa mga first time na magfa-fasting sa taon na ito ng Ramadan, mga bagong Muslims, at sa mga dati na nagfa-fasting, naka-experience ng mga ilang Ramadan, ito ay isang refresh. I-remind lang natin. Dahil ang pagsabi ng Allah sa Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, magpaalala, dahil ang pagpaalala ay nakakabuti sa isang mananampalataya. So dahil tao ay likas na makalimutin. So, nakalimutan natin mga bagay-bagay. So, kailangan natin i-remind palagi. So, nire-remind ko una sarili ko. At sa inyo na mga matagal na ng Muslim o at sa mga bagong Muslim pa lamang. Ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Atakum Ramadan, Shahrun Mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyama. Fihi tuftahu abwabul sama or tuftahu fihi abwabul jannah wa tuglaqu fihi abwabul jahim wa tagullu fihi maradatu syayatin lillahi fihi lailatun khairu min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Nasabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating sa inyong buwan ng Ramadan na kung saan ito ay mabiyayang buwan. So palagi natin nire-remind ito that Ramadan is Shahrun Mubarak, not Shahrun Karim. Kaya nakasanayan nila greetings ay Ramadan Karim, which is hindi tama. Dapat na greetings ay Ramadan Mubarak, a blessed Ramadan. Kasi ang Karim means generous. So Allah is the generous. So it means Ramadan is month of generosity. But this is a blessed month, Shahrun Mubarak. Bakit mabiyaya o pinagpala ang buwan na ito? Sa buwan na ito, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Faradallahu azza wa jalla alaikum siyama, na inobliga ni Allah ang pag-aayuno sa inyo. At sa buwan na ito ay nakabukas ang mga pintuan ng paraiso. Ang 8 pintuan ng paraiso. Kabilang na doon ang pintuan ng Rayyan na kung saan makapasok lamang doon ay mga nag-aayuno. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, na ang mga pintuan ng impyerno ay nakasarado. Ang 7 pintuan ng impyerno nakasarado. Wa tagullu fihi maradatu syayatin, at nakatali o nakagapos ang mga pasaway na demonyo. Kasi may mga jinn naman na hindi talaga pasaway, may mga jinn na mga Muslim. So sa buwan ng Ramadan, ang mga pasaway na tutulak sa tao, na gumawa ng kasamaan kahit buwan ng Ramadan, ay nakagapos sila. Sa buwan na ito, ay may isang gabi dyan na kung saan ang gantimpala na makakamta ng tao sa pagsamba sa gabing ito ay higit pa kaysa 1,000 buwan. At itong i-focus natin, mga kapatid. Sabi ni Prophet Muhammad sa dulo ng hadith, sabi niya, Man hurrima khairaha faqad hurim. Ang sino ang pinagkaitan ng kabutihan sa mabiyayang buwan na ito, ay tunay na siyang pinagkaitan ng lahat ng kabutihan. So ano mga kabutihan dito? Para maanot natin, mga kapatid, para makamta natin ang biyaya sa mabiyayang buwan na ito, ay anong dapat nating gawin? Subhanallah. Ay unang-una, ay pag-aralan natin ang mga virtues ng Ramadan. Ano bang mga kabutihan ng buwan ng Ramadan? Una na rito, sa kabutihan ng buwan ng Ramadan, ay inobliga ni Allah sa atin ang mag-fasting. At hindi lamang sa atin. Ang sabi niya sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, ang pag-aayuno ay pinag-utos sa inyo at sa mga nauna sa inyo, upang sa ganon ay kayo ay maging matuwid.
So itong pag-aayuno ay inobliga sa atin at sa mga nauna sa atin. So hindi lamang ito sa mga Muslims. Mas maganda nga ang fasting natin dahil medyo tinuruan tayo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano ito gumaan. So pag-aralan natin ang mga virtues nito. Ano pang virtues ng Ramadan? Sabi ng Allah sa Quran, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sa buwan ng Ramadan na kung saan ang Quran ay pinahayag. Ano ang Quran? Hudal linnas. Patnubay sa sangkatauhan. Wa bayinati minal huda wal furqan. At criterion between guidance. So isa yun sa mga virtues ng Ramadan. Ano pa ang virtues ng Ramadan? Napakarami. Nabanggit na natin sa hadith na binanggit natin na sa buwan ng Ramadan nakasarado ang mga pintuan ng impyerno, nakabukas ang pintuan ng paraiso, at ang mga demonyo ay nakatali. At ano pa? Magtatanong yung mga brothers at mga sister, ipapaano naman? Kung ang mga demonyo ay nakagapo sa buwan ng Ramadan, ay bakit may mga Muslim pa na gumagawa ng kasamaan sa buwan ng Ramadan? Yun ang katanungan nila eh. So sagot lamang natin doon ay, unang-una, ang isang Muslim, kahit Ramadan man yan, tao pa rin siya. At ang tao'y marupok. Nagkakamali pa rin yan. So ngayon, bakit nagkakasala pa rin sa buwan ng Ramadan kung nakagapos ang mga demonyo? Sabi nga natin, yung mga demonyo na pasaway. Ang sabi ng isang scholar, bakit ang isang Muslim nakagawa pa rin? Tingnan mo lang yung ceiling fan. Yung ceiling fan, umiikot. Nang i-switch off mo yan, hindi naman kaagad yan, titigil, biglaan. Unti-untang titigil yan. So, ganoon din yung paggawa ng kasalanan ng isang Muslim na nagfa-fasting, maaaring makagawa pa rin siya ng kasalanan pero hindi kagindi ng kasalanan na ginagawa niya outside of Ramadan. Kasi may ano na siya, medyo may control siya. Ay, Ramadan nga, fasting ako ngayon. So, medyo may nagre-remind sa kanya. So, yung nakagapos na yung mga demonyo, yung mga, ano lang tawag ko doon palagi, yung mga visit visa na demonyo, pero yung mga Resident Evil mo, yung mga demonyo na talaga na kasama mo na yung karin mo, kasi lahat tayo, may karin tayo eh. Jinn. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, lahat kayo ay may karin. Lahat ay may karin. May companion na jinn. Sabi ng mga tao, kahit ikaw ya Rasulullah, sabi niya, kahit ako. Pero siya ay nag-Muslim. At wala siyang inuutos sa akin maliban sa kabutihan. Hindi natin alam kung yung karin natin ay Muslim o hindi. Kaya, maari, Allahu alam, na kung kahit Ramadan na ay walang pa rin pakundangan paggawa mo ng kasalanan dahil nga siguro yung karin mo ay hindi Muslim. So, maraming virtues ang Ramadan. Kasama na doon yung Laylatul Qadar, Night of Decree, na kung saan ang reward ay more than higit pa kaysa 100 buwan. Para hindi tayo malagay sa alanganin mga kapatid. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurim. Ang sino man pinagkaitan ng kabutihan sa buwan na ito, ay tunay na siya pinagkaitan. Kailangan na pag-aralan natin ang mga batas ng Ramadan, ng fasting. Para hindi malagay sa alanganin yung fasting natin. Kaya ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubasaim, maaring tao nagfa-fasting. Wala siya makakamtan sa kanyang fasting maliban sa uhaw at gutom. Bakit? Hindi niya pinag-aralan yung mga bagay na makasira sa fasting. Akala niya ang makasira sa fasting ay yung pagkain lamang, pag-inom. Marami pang iba makasira ng fasting. Yung pakikipagtalik, yung pagpapaturok ng injection na kapalit ng pagkain. So pag-aralan din ang rulings. So sabi pa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man lam yada' qawla zuri wal amala bih wal jahal wala isa lillahi hajatan yada'a ta'amahu wa syaraba. Ang sino man ang hindi tumigil sa mga maling gawain at salita at walang kabuluhan ay walang pakialam si Allah sa kanya kung magutom man siya o mauhaw. So pag-aralan natin ang rulings ng fasting para matanggap ang ating fasting. Isa doon sa mga rulings ng fasting ay ang intention. Dalawa lang naman yun eh. Ang condition ng fasting ay dalawa lang. Aniya wal imsak. Intention, bakit ka ba nagfa-fasting? Para magpapayat? Katulad ng trending ngayon sa Pilipinas, yung UMAD sabi nila, 1 meal a day. Ano bang intention mo nag-fasting ka?
para makasave sa pagluluto o ano. So, kailangan intentional for the sake of Allah. Na inutos siya sa atin na mag-fasting upang maging matuwid tayo. At kailangan ay naaayon sa sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang tawag doon ay ang imsak, ang pagpipigil. Ang oras ng pagpipigil. May mga Muslims na kumakain na sila, hating gabi pa lang, kasi ayaw na bumangon sa bago mag-fajr. Which is, iyan ay kasalungat sa sunnah. Ang imsak ay, pwede kang kumain, kulu washrabu, hatta yatabayana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Kumain ka at uminom hanggang maging malinaw sa inyo ang puting sinulid sa itim na sinulid. So, ibig sabihin, pwede ka pa kumain hanggang hindi pa nag-adan sa masjid. Ay, iba dyan, may makita ka mga kalendaryo di imsak. 15 minutes bago nag-adan, tumitigil na sila. Hindi ganoon. Kain ka ng kain dyan. Hanggang kailan? Hanggang lumubog yung araw. Ang iba, tumitigil sila bago pa mag-adan sa sahur at sa iftar ay wala. Dinidili din nila ang iftar nila. Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manatili ang mga tao sa tamang landas hanggat minamadali nila ang iftar. Hindi minamadali na hindi pa nga lumubog yung araw, kumain ako. Hindi. Ibig sabihin, paglubog ng araw, pag-adan, break ka kaagad kahit ano lang dyan. Kung wala kang dates din, tubig o naman dyan. Madaliin natin. So, kailangan pag-aralan. Mga bagay na makasira sa fasting, pag-aralan. Mga bagay na kanais-nais gawin habang nagfa-fasting, mga bagay na hindi kanais-nais, mga bagay na dapat gawin, ito yung pag-aralan natin upang makamtan natin yung biyaya sa mabiyayang buwan na ito. Una, pag-aralan ang virtues ng Ramadan. Pangalawa, pag-aralan ang rulings nito. Pangatlo, ay medyo kalmahin mo naman yung pasaway sa buwan na ito. Okay? So kung pasaway ka sa outside of Ramadan, maghunos delay ka. Okay? Kasi nga, ay buwan ng Ramadan. Ano ba purpose ng nagpag-fasting tayo? Kundi yung pagiging matuwid. So, kung buwan na ng Ramadan, hindi mo na nga iginagalang ang buwan ng Ramadan, pasaway ka pa rin ng pasaway, then mafi-faida ang pag-fasting mo. Sabi nga ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wal amala bih wal jahal, falaysa lillahi hajatan yada'a ta'amahu yasaraba. Whoever does not abandon evil, speech, and action, and ignorance, Allah is not in need of him leaving his food and drink. Okay? So isa pa na dapat natin gawin para makamtan natin yung full package, full reward ng buwan ng Ramadan ay dito ay medyo maiksi ang oras ng trabaho natin. Shortened time tayo. So you have the chance to read the Quran, magbasa ng sunnah, magbasa ng sira. Hindi lamang sira ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kundi sira ng mga sahaba. Mga kwento, mga talambuhay ng mga sahaba. Magbasa ka ng Quran. Bakit? Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu 10. Ang sino man magbasa ng kahit isang litra lamang mula sa aklat ni Allah, meron siyang 10 reward. La aqul alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Paano magreklamo? Hindi naman ako marunong mag-Arabic masyado. Hindi pa lang alam ko sa Arabic. Mag-try ka. Kasi nga sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang magbasa ng Quran at siya ay nauutal, nabubulol, yatata'ta, falahu ajran. Dalawa ang kanyang gantimpala. Gantimpala ng pagbabasa niya ng Quran at gantimpala ng kanyang effort na magbasa ng Quran in Arabic. Huwag mo nang i-convince ang sarili mo na hindi mo kaya. May nagsasabi sa akin palagi na, hindi ko kaya memorize ang Suratul Fatiha. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi hindi naman ako sa Arabo eh. Ganon. Di ba may na-memorize ka mahabang kanta ng English? Na-memorize daw niya. Hindi ka naman Amerikano, paano mo na-memorize ito? So, sabi natin, pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan yan. So, mag-try ka ng effort mo because Allah, He promised, sabi niya, Inna Allaha la yudi'u ajral muhsinin. Na hindi hayaan ni Allah na mawala ng saysay
ang gantimpala ng mga gumagawa ng kabutihan. So isa sa mga kabutihan ang pagbabasa ng Quran. Pagbabasa ng sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagbabasa ng kanyang talambuhay. Isa pa na gagawin natin sa buwan ng Ramadan ay magkaroon tayo ng tapat, bukal sa kalooban, taos-puso na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nagkasala tayo, so ito na ngayon yung buwan ng Ramadan, may chance tayo na humingi ng kapatawaran. Dahil nga, huwag tayong mag-isip na hindi ka nagkakasala. Okay? Dahil sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Lahat ng mga anak ni Adam nagkakasala. Wa khairul khata'in tawabun. Pero ang pinakamainam sa isang nagkakasala, humingi ng kapatawaran. Sumitin ng kapatawaran dahil sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa ibu medambi, kamanadambala. Ang sino mang humingi ng kapatawaran o magsisi sa isang kasalanan, parang wala siya nagawang kasalanan. So, itong buwan ng Ramadan, make a sincere repentance. Sabi ng Allah sa Quran, ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. O you believe, repent back to Allah with sincere repentance. Isa pa, ay magkaroon tayo ng hindi lamang sincere repentance, sincere intention. Ang mag-fasting tayo, palagi nating i-check ang intention natin. Kasi dito tayo hatulan ng Allah sa araw ng paghukom. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hindi tinitingnan ni Allah kung ano inyong pangangatawan, ang inyong itsura, panlabas na anyo, kundi tinitingnan niya ang inyong mga puso at ang inyong mga gawain. So intention, importante yan. So we have to check our intention before the action, during the action, and after the action. So nag-fasting ka ba for what? Marami dyan, gigising ng umaga, maaga pa, tapos magpo-post na sa Facebook, pipicture and preparing for iftar, preparing for sahur. Done sahur. For what? Hindi mo nga binigkas yung intention pero pinakita mo na. So nawala na ng saysay ang mga ginagawa mo. Dapat ang fasting natin for the sake of Allah. Dahil kapag ang fasting natin for the sake of Allah, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari 70 kharifa. Ang sino man ang mag-fasting ng dahil lamang kay Allah, kahit isang araw, ay ilalayo ng Allah ang kanyang mukha mula sa apoy na ang agwat ay 70 years. So imagine mo, you have a sincere intention every day to fast, i-multiply mo kung ilang araw ang Ramadan, kung 30 days. So 70 times 30, magkano? 2,100 years na ilalayo ni Allah ang iyong mukha mula sa impyerno. Subhanallah. So kailangan sincere intention. Dito kasi nasusubukan ang honesty natin sa fasting. Kasi may dalawang klaseng honesty. Inward honesty and outward honesty. Yung outward honesty, nakikita ka ng tao, nagdarasal ka, nagbibigay ka ng zakah, naghahajj ka. Pero yung fasting, it is only you and Allah who knows it. Halimbawa, kung medyo pakunwari lang yung pagiging Muslim mo, punta ka na masjid kasama ng mga Muslims. Okay, nag-wudu kayo dyan. Sa pag-wudu ninyo, sabay-sabay kayo, sinong makakaalam sa mga kasama mo dyan na lumuno ka ng tubig? Wala. Pero dahil alam mo na si Allah ay alam niyang lahat, wala may tatago sa Kanya, you will not do it. So dito nagiging honest ka sa fasting. At tandaan natin ang fasting, tanging ang fasting sa mga gawaing pagsamba, ang sinabi ni Allah na para lamang sa akin talaga. Sabi sa Hadith Qudsi, Kulu amal ibni Adam lah illa som fa innahu li wa ana ajzibi. Lahat ng gawain ng anak ni Adan para sa kanya. Maliban naman sa fasting. Dahil ako mismo ang magbibigay ng gantimpala nito. Isa pa ay nagagawin natin sa Ramadan, mag-set tayo ng schedule natin sa araw. Anong gagawin ko sa buong Ramadan na ito? Magta-target ka. Mamemorize ko itong surah na ito. Memorize ko kalahati ng isang ng juz.
Mag-set ka talagang mo yun. Ipursa mo sarili mo. Magising ka, 3:00, magtahajjud ka, prepara ka hanggang magbasa ka ng Quran, madaling araw, dahil sabi ng Allah sa Quran, o Quran al-Fajr, inaku anar Quran al-Fajr, kana mashhuda. Ito ay sinasaksihan ng mga anghel ang pagbabasa ng Quran sa madaling araw. Okay? So, mag-set ka hanggang gabi. Anong gagawin mo? Bibisita ka sa mga brothers, magtuturo ka ng Arabic sa mga brothers na marunong, magtuturo ka ng Quran. I-set mo. Mag-set ka ng priority. Kasi, lalo na ngayon, ang Ramadan ngayon ay napakaiksi ng oras ng araw. Napakaiksi, kasi winter eh. So, samantalahin natin ito. Isa pa ay sa buwan ng Ramadan, pumili ka ng makakasama mo. Choose an environment that will make you grow spiritually. Na mapapalapit ka Allah. Papaano? Kung habang nagpa-fasting ka dyan, yung mga kasama mo sa bahay, nagpapa-music naman, nag-iinuman, So, maraming mga brothers dito na kilala ko na pag Ramadan, talaga kumukuha sila ng bakasyon para makafocus sila. Naglo-local leave sila para makafocus sila sa ibada. At ang iba sa kanila ay talagang nangungupahan ng bid space na kung saan kasama puro mga Muslims. Alhamdulillah. Kasi mahirap. Okay lang yun kung yung mga kasama mo sa kwarto ay sila mismong gigising sa'yo para magsahur. Hindi. Minsan, fasting ka na fasting, aalukin ka pa ng baboy. So, choose your environment sa buwan ng Ramadan para hindi masira. Para maano natin yung sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurim. Sino ang pinagkaitan ng kabutihan ng buwan na ito, ay tunay siya pinagkaitan. Isa pa ay dapat we must be prepared. Physically, spiritually, financially. Dahil this is the time for sadaqah. Time for sadaqah. So, kailangan medyo may kunting pera ka rin dyan. Magpakain ka ng nagpa-fasting. Dahil ang reward mo ay katulad ng reward ng nag-fasting. Be prepared sa buwan na ito. Ano pa ay ngayon pa lang mga brothers, mga sisters na nanonood. Damihan na natin ang supplication, ang dua natin. Katulad ng mga salaf. Yung mga salaf, 6 months before Ramadan, they are spending this. Praying to Allah, Ya Allah, sana makaabot ako ng Ramadan. Allah mabalig na Ramadan, Allah mabalig na Ramadan. 6 months. Pagkatapos ng Ramadan, they spend this another 6 months asking Allah, Ya Allah, taqabbal minna. Accept it from us. Tanggapin mo ito mula sa amin. Kasi bakit magdamihan natin ng supplication mga kapatid to na makarating sa Ramadan? Kasi marami tayong mga kapatid na nung last Ramadan kasama pa natin nag-i-iftar, ngayon sila na kinakain ng uod sa ilalim ng lupa. Sila na ginagawang almusal, pananghalian at hapunan ng mga uod. Patay na. So ikaw, buhay ka pa ngayon, hilingin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Allahumma baligh na Ramadan. Allahumma taqabbal minna. Damihan natin ang paghingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bagay na makakabuti sa atin ito sa mundo at sa kabilang buhay. Huwag natin kalimutan ang ating mga kapatid na sinusubukan sa iba-ibang bahagi ng mundo. Sinusubukan sila spiritually, physically, financially. Isama din natin sila sa ating mga dua. Na sana pangalagaan si Allah, ni Allah subhanahu wa ta'ala, pakainin naman nagugutom sa kanila, bigyan ng damit ang mga nilalamig sa kanila, at painumin niya mga nauuhaw sa kanila, at pagalingin ang mga may sakit sa kanila, at kaawaan ang mga namatay sa kanila. So hanggang dito na lang mga kapatid, sana may natutunan kayo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.